Nagsisimula ang pelikula sa isang lalaking nagngangalang Duffy na pumasok sa isang bar. Sa loob, nakita niya ang ilang matitigas na lalaki na naglalaro ng poker at nagpasya siyang sumali sa kanila. Kahit wala siyang pera, isinangla ni Duffy ang kanyang relo para maglaro. Pagkatapos ng ilang laro, tinalo niya ang mga ito, na ikinagalit ng kanilang pinuno at nagkaroon ng away. Sa oras na iyon, nang walang kahirap-hirap na tinalo ni Duffy ang mga siga na lalaki, tinitigan siya ng isang lalaking nagngangalang Max na kalalabas lang sa bilangguan. Nang maglaon, nanatili si Duffy sa malapit na motel dahil wala siyang permanenteng tahanan at madalas siyang gumagala. Dati pala siyang Special Forces Marine, isang major, at 7 taon na ang nakalipas, nawalan siya ng maraming kasamahan sa Afghanistan. 2 tao lang ang nakaligtas, sila ay si Duffy at ang kaibigan niyang si Boyka. Kinaumagahan, pinuntahan ni Max si Duffy para makipag-usap. Noong una, hindi sigurado si Duffy sa pakikipag-usap sa kanya ngunit iginiit ni Max na mayroon siyang magandang ibabahagi at nag-alok pa siyang sabay na silang mag-almusal. Nagtataka, pumayag si Duffy na samahan si Max sa almusal. Doon ipinaliwanag ni Max na nakita niyang binugbog ni Duffy ang mga siga at hinahangaan niya ang kanyang martial arts skills. Iminungkahi niya na maaari silang magsama-sama upang kumita ng pera mula sa kanyang kakayahan sa pamamagitan ng pakikipaglaban ni Duffy. Noong una ay walang tiwala sa kanya si Duffy ngunit nangako si Max na tapat siya at handang patunayan ito kay Duffy. Di nagtagal, dinala ni Max si Duffy sa isang lugar kung saan nagkakaroon ng labanan sa kalye na inorganisa ng isang lalaking nagngangalang Donald. Si Donald ang namamahala sa pagbibigay ng kalaban sa mga manlalaban. Pagkatapos ng unang laban, hinamon ni Donald ang sinuman na labanan ang kanyang champion, isang malaking tao. Pagkatapos ay gusto ni Donald na lumaban si Duffy dahil alam niyang si Duffy ay dinala doon ni Max para sa isang laban. Ngunit tumanggi si Duffy nang malaman niyang walang kwenta ang kanyang kalaban. Nang sinubukan ni Duffy na umalis, iniinsulto siya ng mga tao na naroon, na tinawag siyang duwag. Sa wakas, tinanggap niya ang hamon at naglaban sila. Ilang segundo lang, natalo ni Duffy ang malaking tao na kampyon ni Donald. Pagkakuha ni Max ng pera kay Donald, mabilis silang umalis dahil nakarinig sila ng mga sirena ng pulis. Tinanong ni Max si Duffy kung may matutuluyan siya, ngunit sinabi ni Duffy na wala, kaya nagpa siya si Max na patuluyin si Duffy sa bahay ng kanyang kapatid. Sa oras na iyon, ibinahagi rin ni Max ang ilan sa mga perang napanalunan niya kay Duffy. Hindi nagtagal pagkatapos nilang marating ang bahay ng kapatid ni Max, ngunit pagdating nila doon, pinalayas ng kapatid ni Max na si Rachel ang kanyang kasintahan. Tapos nakipag-away si Duffy sa boyfriend ni Rachel. Byuda na pala si Rachel na may isang anak. Kinabukasan ay nakipagkita si Max sa isang big boss mula sa mafia na nagngangalang Parker. Malaki pala ang utang ni Max kay Parker at pinuntahan niya siya para magbayad. Pagkatapos ay sinabi ni Parker kay Max na kung hindi niya mabayaran ang kanyang utang sa loob ng 1 linggo, ang halaga ng utang niya ay patuloy na tataas. Matapos marinig ito, nagpa siya si Max na bayaran ang kanyang utang sa pamamagitan ng pakikipaglaban sa ring dahil nakahanap na siya ng bagong manlalaban. Ikinatuwa ito ni Parker dahil mayroon siyang 2 napakalakas na manlalaban na hindi kailanman natalo. Samantala, makikita natin si Duffy na naglilinis sa bahay ni Rachel. Hindi nagtagal ay bumalik si Rachel at ang kanyang anak na babae at humanga sila sa magandang asal ni Duffy. Nagpapasalamat sila sa paglinis ni Duffy sa kanilang bahay. Nang gabing iyon nang matapos ang hapunan ni na Duffy, Rachel, at ng kanyang anak, umuwi si Max na masaya dahil mukhang bumabagay si Duffy sa bahay ni Rachel. Pagkatapos, hiniling ni Max kay Rachel at sa kanyang anak na lumayo sandali para makausap niya ng pribado si Duffy. Doon inamin ni Max kay Duffy na malaki ang utang niya sa isang mafia boss at hindi niya ito mabayaran ng unti-unti. Kaya naman, hiniling niya kay Duffy na lumaban muli para bayaran ang utang at kumita ng pera. Dahil naaawa sa kanya, pumayag si Duffy na tumulong. Lumipat ang eksena sa pagtatanong ni Parker sa isang taong nagngangalang Riggs, na boyfriend ni Rachel na pinalayas niya sa kanyang bahay, at binugbog ni Duffy. Isa pala si Riggs sa mga tauhan ni Parker na nagnakaw ng lahat ng pera sa kanilang grupo. Kasabay nito, dumating ang isang tiwaling hepe ng pulisya na nagngangalang Lynx. Sinimulan ni Lynx na tanungin si Riggs tungkol sa ninakaw na pera. Napag-alaman na itinago ni Riggs ang lahat ng ninakaw na pera sa bahay ng kanyang kasintahan. Nang malaman niya ito, si Lynx ay hindi nag-atubiling patayin si Riggs.
Pagkatapos ay tinanong ni Link si Parker na alamin kung sino talaga ang girlfriend ni Riggs. Kinabukasan, pumunta sina Max at Duffy sa fighting area para makipagkompetensya. Sa oras na iyon sa pagdating nila, isang away ng kababaihan ang nangyayari, at pinapanood ito ni Lynx. Pagkatapos ng unang laban, pagkakataon na ni Duffy na lumaban sa mga tauhan ni Parker. Binalaan sila ni Donald, ang nag-organisa ng laban, na hindi dapat maliitin si Duffy. Di nagtagal pagkatapos magsimula ang laban, at sa loob ng ilang segundo, madaling natalo ni Duffy ang kanyang kalaban. Maya-maya, habang naghahanda sina Duffy at Max na umalis, pinigilan sila ni Parker. Gusto niyang makipaglaban muli si Duffy, ngunit sa pagkakataong ito, lalabanan ni Duffy ang kanang kamay ni Parker, na si Ford. Gayunpaman, si Max na alam kung gaano katigas si Ford, ay tumanggi dahil ang kanilang utang ay nabayaran na. Ngunit inalok ni Parker na triplehin ang bayad kung matalo ni Duffy si Ford. Nang marinig iyon, pumayag si Duffy na lumaban muli, ngunit kung magbabayad si Parker ng 5 beses na halaga ng pera kung siya ay mananalo. Walang pagdadalawang isip, pumayag kaagad si Parker. Di nagtagal, nagkaroon ng laban sina Duffy at Ford. Noong una, nahihirapan si Duffy laban kay Ford dahil hindi pa ito natatalo. Ngunit pagkatapos ay naalala ni Duffy ang kanyang mga nakaraang karanasan sa Afghanistan at naging mas agresibo. Sa huli, nanalo siya sa laban, halos napatay pa niya si Ford. Sa bahay, tuwang-tuwa sina Duffy at Max dahil marami na silang pera. Nagpasalamat si Max sa Diyos sa pagdating ni Duffy sa kanyang buhay. Alam niyang kung wala si Duffy, mananatili siya sa utang at malamang na pinatay na siya ni Parker. Kinabukasan, nakipag-ugnayan si Parker kay Lynx para ipaalam sa kanya na nalaman niya kung saan nakatira ang girlfriend ni Riggs. Di nagtagal, pumunta si Lynx at ang kanyang team sa bahay ni Rachel na nagkunwaring hinahanap si Riggs. Pagkatapos ay sinabi ni Rachel sa kanila na sila ni Riggs ay hiwalay na ng mahabang panahon, at hindi niya alam kung nasaan siya. Gayunpaman, iginiit ng tiwaling pulis na halugugin ang bahay ni Rachel na sinasabing hinahanap nila ang perang ninakaw ni Riggs. Matapos halugugin ang bahay, hindi nila nakita ang pera. Pagkatapos ay binalaan ni Lynx si Rachel na mayroon siyang 1 linggo upang hanapin ang pera, kung hindi ay mahaharap siya at ang kanyang anak na babae sa problema. Kinagabihan, umuwi sina Max at Duffy nang matuklasan lamang na ang bahay ni Rachel ay ni-raid ng mga tiwaling pulis noong araw na iyon. Ipinaliwanag ni Rachel na naghahanap sila ng pera na itinago ni Riggs, ngunit wala siyang alam tungkol dito. Napagtanto ni Max na ang mga tiwaling pulis na ito ay tiyak na nagtatrabaho kay Parker. Pagkatapos ay inutusan niya si Rachel at ang kanyang anak na manatili sa loob habang sila ni Duffy ay dumiretso sa punong tanggapan ni Parker. Maya-maya, hinarap ni na Max at Duffy si Parker dahil hinaras nila ang kapatid ni Max. Gayunpaman, tinanggihan ni Parker na may kinalaman siya sa raid, na sinasabing ito ay ginawa ng isang mas malaking grupo na wala sa kanyang kontrol. Inamin niyang hindi siya maglakas loob na kalabanan silang dalawa. Pagkatapos ay ipinaliwanag ni Parker na umamin si Riggs sa pagtatago ng ninakaw na pera sa bahay ni Rachel. Nilagay nito sa panganib si Rachel at ang kanyang anak na babae dahil kapag hindi ibinalik ang pera, papatayin sila ng mga tiwaling pulis. Sa oras na iyon, iminungkahi ni Parker na si Max ang hahawak sa responsibilidad na ito para maibalik nila ang ninakaw na pera. Nakaramdam ng pagkainis, nagpa siya sina Max at Duffy na umalis, ngunit sa labas ay hindi inaasahang nakasalubong nila si Lynx at ang kanyang mga tauhan sa kotse. Nakaramdam si Max ng labis na kaba, hindi sigurado kung paano babayaran ang mga ninakaw ni Riggs. Alam niyang kung hindi niya gagawin, magdurusi si Rachel at ang kanyang anak. Pagkatapos ay tiniyak ni Duffy kay Max na nagsasabi na handa siyang lumaban muli para iligtas si Rachel at ang kanyang anak. Makalipas ang ilang oras, nakaupo si Duffy sa harap ng bahay ni Rachel, nalilito sa pag-iisip. Hindi nagtagal, nilapitan siya ni Rachel at tinanong kung bakit halos hindi siya makatulog. Paliwanag ni Duffy, kung ipipikit niya ang kanyang mga mata, maaalala niya ang kanyang mga kasamahan mula sa militar, na karamihan sa kanila ay namatay. Siya lamang at isang taong nagngangalang Boyka ang natira. Samantala, nakikipagpulong si Max kay Donald upang ayusin ang isang malaking laban para kay Duffy, umaasa na kumita ng maraming pera. Sa oras na iyon, plano ni Max na gamitin ang pera para pambayad sa perang ninakaw ni Riggs para hindi na maharas si Rachel ng mga tiwaling pulis.
Nang marinig ang sinabi ni Max, pumayag si Donald na tumulong, ngunit dapat kailangan bigyan siya ng 30% na kinikita sa bawat laban. Kinaumagahan ay pumunta si Donald kay Parker upang ipaalam sa kanya ang tungkol sa kahilingan ni Max para sa isang malaking laban. Sinubukan din ni Donald na hikayatin si Parker, na nagmumungkahi na ito ay isang pagkakataon para sa paghihiganti pagkatapos ng nakaraang pagkatalo. Sa oras na iyon, pumayag si Parker at nagplano sila ng isang malaking laban sa gabing iyon. Long story short, dumating na ang gabi, at dinala ni Max si Duffy sa venue ng laban. Naroon ang mga mayayaman upang tumaya sa kanilang mga kampyon. Sina Parker at Lynx ang nag-organisa sa laban, na sinisigurado nila na matalo si Duffy sa pagkakataong ito. Sinabi pa ni Lynx na kung matalo ni Duffy ang kanilang kampyon, kailangang bayaran ni Parker ang kanyang pagkatalo. Gayunpaman, tumanggi si Parker, sinabing mayroon siyang ebidensya ng mga krimen ni Lynx. Kung lumabas ang ebidensyang ito, magkakaroon ng malaking problema si Lynx at ang kanyang team. Samantala, nagtatapon si Rachel ng basura nang mapansin niya ang isang butas sa loob ng basurahan. Sa loob ng basurahan ay nakita ni Rachel ang isang bag ng pera na ninakaw ni Riggs sa mafia. Nalaman ni Rachel na itinago ito ng kanyang anak dahil sawa na siya sa pagiging bastos ni Riggs sa kanyang ina. Pagkatapos ay humingi ng paumanhin ang kanyang anak na babae sa kanyang ginawa. Bumalik kay Duffy, sinabi sa kanya ni Donald na ang kanyang kalaban ay isang matigas na pulis. Si Donald ay tumaya ng $5 milyong kay Duffy, kaya hinimok niya itong manalo. Nagsimula ang laban, at madaling natalo ni Duffy ang pulis. Nang malaman nila na namatay ang pulis sa laban na naganap kanina, nagkaroon ng kaguluhan, at nagpasya sina Duffy at Donald na tumakas. Habang nasa daan, tinawagan ni Max si Rachel, sinabihan siyang maghanda na umalis kaagad sa lungsod kasama ang kanyang anak. Sinabi ni Rachel na ang pera na hinahanap ng mga pulis ay nakita na nila, ngunit iginiit ni Max na kailangan nilang umalis kaagad. Di nagtagal, dumating sina Max at Duffy at sinabihan si Rachel at ang kanyang anak na sumakay sa kotse. Ngunit bigla silang inatake ng mga tiwaling pulis. Natamaan ng bala ang anak ni Rachel, at kaagad na tumawag si Max ng ambulansya. Matapos dalhin ng ambulansya si Rachel at ang kanyang anak sa ospital, sinabi ni Duffy na kailangan nilang lutesin ang problema. Pagkatapos ay iminungkahi niya na puntahan nila ang kanyang kaibigan. Samantala, tatakas na sana si Donald, na dala ang pera na pinanalunan niya nang siya ay barilin ng hindi kilalang tao. Ito ay isang tauhan na ipinadala ni Lynx upang kunin ang pera ng kusa. Sa kabilang banda, nakipagkita sina Max at Duffy kay Boyka, na dating kasama ni Duffy sa militar. Doon, ipinaliwanag ni Duffy na kailangan niya ng mga armas dahil binabalak nilang lumaban sa mga tiwaling pulis noong gabing iyon. Tiniyak ni Boyka sa kanila na nasa kanyang sasakyan ang mga armas na kailangan nila. Pinaalalahanan din niya si Max na nailigtas ni Duffy ang kanyang buhay sa larangan ng digmaan noon. Pagkatapos ay dinala sila ni Boa sa kanyang sasakyan, na puno ng mga armas. Nag-alok siyang sumama sa kanila, ngunit nagdalawang isip si Duffy dahil ayaw niyang malagay sa panganib si Boyka. Gayunpaman, iginiit ni Boyka na sumama, binanggit ang utang niya kay Duffy. Di nagtagal, pumunta sina Duffy, Max, at Boyka sa punong tanggapan ni Parker para harapin ang tiwaling pulis. Sinabihan sila ni Parker na naglagay siya ng maraming gwardya sa kanyang punong tanggapan dahil pinupuntirya rin siya ng mga tiwaling pulis. Biglang pinalibutan ng mga tiwaling pulis ang lugar, at sumiklab ang labanan. Ang mga tauhan ni Lynx ay natalo ni Boyka, Max, at Duffy. Sa isang punto, nagawa ni Lynx na ma-corner si Parker, at pinatay niya ito nang walang pag-aalinlangan. Pagkatapos ay na-corner din ni Lynx si Max, at hiniling niya kay Duffy na sumuko, na nagbabanta na papatayin si Max. Nang marinig iyon, sumuko si Duffy kay Lynx, ngunit nagawang barilin siya ni Max nang walang nakapansin. Nang matapos ang kaguluhan, napagtanto ni Duffy na si Boyka ay lubhang nasugatan. Sinubukan niyang aliwin siya, ngunit namatay si Boyka. Kinabukasan, bumisita si Max sa ospital. Noong panahong iyon, nagising ang anak ni Rachel at pinayagan sila ng doktor na makauwi. Pag-uwi, binasa ni Rachel ang isang liham mula kay Duffy. Sa liham, nagpasalamat siya sa pagpapatira nito sa kanyang bahay. Binanggit din niya ang pera na natagpuan sa basurahan, na sinasabi kay Rachel na gamitin ito ng maayos. Nangako si Duffy na babalik siya sa bahay ni Rachel pagkatapos ng lahat at pakasalan siya.
Wow naman! Doon nagtatapos ang pelikula mga idolo, salamat sa inyong panonood.